Tuwang-tuwa na sinalubong ko si kuya sa pinto. Kita namang masaya siyang makitang ayos lang ako dito. Caspian called me to watch on you. Aalis si Nathan. Walang ibang magbabantay sa'yo. Napangiwi ako. Buti nga't aalis na siya. Hindi ko nga alam kung bakit niya ako dinala dito eh. Bigla-bigla na lang siyang dumating sa probinsya para dalhin ako dito. Napabuntong hininga ako. Si Papa kaya kuya? Saka bakit nga pala ako pinababantayan? May problema ba? Saglit na natahimik si kuya, tila hindi ako matignan, parang ang lalim ng iniisip niya. Mas lalo tuloy ako nagtaka sa ekspresyong nakikita ko sa mukha niya. Kuya, tumikim siya at ngumiti. Nasa ligtas na lugar ang papa mo. Nasa pangangalaga siya ni Caspian ngayon. Balak ni Caspian na ipakalalang sarili at magkikita sila ng ate mo sa Miami. Napanganga ako. Hindi ko ito sinasabi kay Papa pero mukhang hindi na ako maghihirapang mag-explain sa kanya tungkol dito. Napahinga ako ng maluwag. Si Nathan ay nagkusang hanapin ka para ilayo sa Papa mo. Mas mabuting ama mo munang humarap kay Jovita sa ngayon. Kailangang ligtas ka habang nandito ka at hindi ka pa makakasunod sa Papa mo sa Miami. Kumunot ang noo ko. Bakit parang may kakaiba dyan sa salitang ligtas? Bakit naman hindi ako magiging ligtas? Wala naman ako ibang gagawin. Oo, medyo tanga-tanga ako pero hindi ko naman yata ikamamatay ang katangahan ko, kuya. Ano ba naman kayo? Nag-o-overthink na naman kagad si Kuya Caspian. Pero salamat ha, natatawa kong sabi. Ayos na sana na siniguro niyang safety ko. Kaya lang pumalpak sila sa taong binigyan nila ng authority na bantayan ako. Mas delikado yatang buhay ko kay Nathan eh. Kung tingnan ako parang parating may balak manakit, saka ang Nathan na yun nagkusa. Siguro sunod-sunod lang din kay Caspian. Kita mo naman mas mayaman si Caspian kaysa kay Nathan na yun. Gusto lang yatang magpabilib kay Caspian kaya kunwari concern sa pamilya ni Ate Jovita para matuwa si Caspian sa kanya. Sip-sip talaga. Sa ngayon, hindi ko na muna magagawang ipaliwanag sa iyo ng maayos ang lahat. Alam ng ama mong nandito ka at ibabalita ko sa kanya na safe ka dito. Bahagya ako natigilan at nagbitiw ng pilit na ngiti. Bakit kuya? Bakit parang dinahintay niyang kamay sa ulo ko? Soon, I promise I'll explain everything. Sa ngayon, manatili ka na muna dito. Take care of yourself. Hanggang sa magkikita kayo na ate mo. Alanganin akong ngumiti. Kalaunan ay nagbitiw ako ng malalim na hininga. Nagtitiwala ako kay kuya. May nararamdaman akong kakaiba sa tono ng boses niya at sa mga choice of words niya. Pero may tiwala ako sa kanya. Kung ano man yun ay maghihintay ako hanggang sa pwede na. Ba't puros taba-taba ito kuya? Ipinakita ko yung parte ng karne na nilagay niya sa pan. Naisipan kasi namin magsamgyosal dito sa terasa. Siya ang kasama kong kakain ngayon. Wala akong balak kumain sa baba. Ayoko doon sa malaking table nila sa dining area. Nakakalungkot kumain doon. Saka naalala ko si Nathan doon. Bakit ko ba sa lalaking yun? Huwag na siyang bumalik. Mas mabuti yun para peaceful ang life ko. Oo nga pala. Ayaw mo ng taba-taba. Humagalpak ng tawa si kuya. Alam kong sinadya niya yun para inisin ako. Bakit ganun? Kapag si Nathan ang naiinis sa akin parang abot langit ang sungay ko. Parang gusto ko kagad kumain ng tao sa inis. Heto, sa'yo ang laman. Pinaghiwalay ko na ha. Pinakita ni kuya kung paano niya ipinaghiwalay ang taba at laman. Napaisip ako, paano kaya kung nalaman ni kuya noon na may gusto si ate sa kanya? Magkakatuluyan pa kaya si Caspian at ate? Pero sa tingin ko, naghanap talaga ng paraan ng tadhana para silang maglapit. Parang hindi nagkataon lang ang lahat. Ideal ko pa naman din si Kuya Daniel noon. Siyang modelo ko kapag naghahanap ako ng magiging boyfriend. Wala akong idea kung papaano ako makakahanap ng taong magmamahal sa akin. Kaya si Kuyang ginawa kong basihan para sa isang perpektong boyfriend. Mukhang hanggang ngayon siya pa rin ang magiging basehan ko sa isang lalaki. Hindi naging lonely ang isang buwan ko doon dahil kay kuya. Hindi kami lumabas ng isla gaya ng ginawa namin ni Nathan. Pero masaya pa rin naman. Nag-snorkel, nag-ihaw ng karnet, nagba-volleyball kami ni kuya sa tabing dagat. Feeling ko tuloy bakasyon ang ginagawa ko dito. Siguro nga ganun na lang ang isipin ko. Halos isang linggo na rin noong umalis si Nathan. Akala ko talaga makalimutan ko ng presensya niya ngayong nandito si Kuya Daniel. Pero hindi pa pala, naalala ko siya minsan sa library tuwing dumadaan ako doon. Tapos doon din sa kusina kung saan nagmamasa kami ng gagawing tinapay para daw ipamigay sa mga tauhan nang mensyon na madalas mag-night shift para magbantay. Para daw pampara sa kape nila.
Ngayong hapon nga iniisip kong pumasok sa library. Natanaw ko ang mesa kung saan parati niya nilalagyan ng mga gamit niya. Madalas ko siyang makita na may ginagawa sa laptop niya sa banda dyan. Parati siyang bisit minsan nagbabasa. Napakatahimik naman kasi ng library. Walang istorbo dito. Maliban na lang kapag papasok ako at kukulitin ko siya. Napubuntong hininga ako. Ngayon wala na akong pupuntahan dito para kulitin. Wala na akong dadalhan ng kape. Wala nang magsusungit sa akin. Hay nako, ano ba tang iniisip ko? Bakit ko naman siya iisipin ngayon? Dapat masaya ako kasi wala na yung feelingero na yon. Napatingin ako sa paligid. My gosh, ano ba tong ginagawa ko dito? Agad ako umalis doon at naabutan ko pa si kuya na may kausap sa phone. Seryoso mukha niya nakikinig sa kabilang linya. Nagyaya siyang maghapunan sa tabing dagat kanina. Ayaw niya nabuburyo ako sa loob kaya niya ito ginagawa. Kinagabihan ay nag-set up na siya ng ihawan. May sun lounger doon kaya hindi na kami nahirapang maghanap pa ng pupwestuhan. Napakalamig ng panggabing hangin. Nagtatawanan kami at nagbibiruan habang abala sa pag-iihaw. Nagulat na lang kami nang matanaw ang kararating na yacht. Matatanaw mula doon ang kinalalagyan ng mga nakahilerang bangka. Mabilis akong iniwan doon ni Kuya Daniel para salubungin ang dumating. Ako ay napaupo na lang din sa sun lounger para hintayin ang pagbabalik ni Kuya. Kaya lang hindi na nangyari yon dahil hindi na bumalik si Kuya. Nagtataka na kumain na lang ako. Siguro'y magtatrabaho siya. Kain ka po, yaya ko kay Ate Minda. Dumating kasi siya, ngumiti lang siya. Ayos lang ako. Kumain na kami sa loob. Pinapunta lang ako ni Sir Nathan dito para ligpitan ang mga kailangan ligpitin dito. Namilog ang mata ko. Muntik ko pang maibog ang kinakain ko. Nandyan na si Nathan? Tumango si ate. Ibig sabihin si Nathan ang dumating na yun? Si Nathan ang sinalubong ni Kuya Daniel? Kung tapos ka ng kumain magliligpit na kami. Binili ni Sir Nathan na sa susunod hindi ka na dapat kumain sa tabing dagat. Kumunot ang noo ko. Bakit daw po? Wala akong idea pero sa tingin ko para ito sa kaligtasan mo. Bakit ba kung makapagsalita sila parang delikado parati ang buhay ko? Oo, tanga ako. Parati ako nasasaktan sa mga kilos ko. Pero buhay pa naman ako. Kaya ba hindi na ulit bumalik dito si kuya? Siguro napagsabihan siya. Ang sama talaga ng Nita na yun. Dati naman wala siyang sinabi tungkol dito sa tabing dagat. Ngayon lang talaga, kung kailan nandito kami. Napaka-KJ niya. Napadaan ako sa may kusina, nakikipagtawanan na si Kuya Daniel sa mga katulong na nandoon pero hindi niya malang ako napansin na dumaan. Bakit biglang silent treatment siya sa akin ngayon? Sinabi rin ba ni Nathan yan? Inutusan din ba siyang baliwalain lang ako? Iritado umakyat ako sa itaas. Nadaanan ko nakabukas ang library. Mula sa pinto'y tanaw ko na kagad ang nakapangalumbabang si Nathan. Nakaharap ulit sa laptop niya at mukhang busy na naman. Nagdadalong isip ako noong una pero nilakasan kong loob ko para malapitan siya. Malalaki ang hakbang na tinungo kong kinaroroonan niya. Napansin kong sinulyapan niya lang saglit ako saka binalikan tingin sa laptop na parang hindi ako nag-e-exist. Bakit bawal na akong tumambay sa tabing dagat? Mahangin doon. You can open the aircon in your room if you want to. Putol niyan hindi pa rin ako tinignan. Napakabastos niyang kausap. Tama bang nagsasalita ako dito tapos siya nakatingin pa rin sa laptop niya? Kumuyom ang kamao ko. Mas maganda pa rin yung totoong hangin. Yung nalalanghap, yung may nakikita kang. Binalingan niya ako gamit ang nakakatusok niyang tingin kaya napatigil ako. Just follow. Napanganga ako nang marinig sa bibig niya ang totoo kong pangalan. Is it that hard to listen and follow? Dahil wala akong nakikitang mahirap sa mga pinapagawa ko sa'yo. Ang boses niya ay parang nagpipigil. Maging ang mga mata niya ay may iritasyon, ngunit hindi ko alam kung saan siya nagagalit. Sa akin ba? Bakit? Dahil ba ang tigas ng ulo ko? Bakit mo ko kilala? Saan mo nalaman ang pangalan ko? Sinarado niyang laptop niya at ngayon ay tinuon niya na sa akin ang buong atensyon. Umigting ang panga niya habang nakatitig sa akin. Akala ko ba'y nabanggit na lahat ni Daniel ang lahat ng kailangan mong malaman? Hindi pa ba? Pinukul ko siya ng nagtatanong na tingin. Nanatili ang kalamigan sa mga mata niya. Me and those men outside, we are working in the organization. And Caspian is the head of this organization. May mga pinoprotektahan din si Caspian and I'm helping him. Kahit pang mga walang kwentang tao kapag nakaapekto kay Caspian ay pinoprotektahan namin. Ginagawa yun ng kasapi ng organisasyon. Ano yung pinagdidiinan talaga ang salitang walang kwenta? Apektado kaming lahat kaya kikilos kaming kahit labag sa kalooban namin.
Halatang ako ang pinatutungkulan niya sa salitang walang kwenta, kaya sarkastiko akong natawa. Talagang hindi siya mangingimin na ipamukha sa akin kung gaano ako nakakasagabal sa buhay niya. Pakiramdam ko, umiinit ang sulok ng mata ko. Please lang Doray, huwag kang umiyak sa harapan niya. Napakababa ng tingin ng lalaki yan sa'yo. Mas lalo kang magmumukhang kawawa sa paningin niya kapag umiyak ka. Nagbitiw ako ng mapait na tawa kung anumang organisasyon yung sinasabi mo. Salamat. Napayuko ako at pinipigilan ang nanginig na daliri. Naintindihan ko, mayaman si Caspian, kapatid ako ng asawa niya. Dapat ako makinig sa inyo. Dahil sa inyo ligtas at buhay pa rin ako hanggang ngayon. Kaya salamat. Napansin ko kumunot ang noo niya, nagtatagis ang bagang niya, tila naguguluhan habang nakatitig sa akin. Pasensya na kung nakakasagabal ako. Ganon din ako sa pamilya ko noon pa eh. Tumingala ako para pigilan ang luha. Ang alam ko lang maghugas ng plato, panoorin si Papa na nagluluto. Walang trabaho, hindi nila ako maasahan dahil alam nilang reyna ng sablay ako. Alam nilang lapitin ako ng malas at parating napapahamak. Wala na akong ibang binigay sa kanila kung hindi perwisyo lang. Malayong malayo ako sa ate ko. Hindi mo na kailangang ipamukha sa akin kung gaano ako kasagabal dahil alam ko na yun noon pa. Kaya pasensya na kung nadamay kayo. Bahagi ako yumuko sa kanya saka walang salitang tumalikod. Sa silid ako nagtungo, pagkasara ko sa pinto kagad akong naiyak. Kahit ilang beses kong pinahid ang luha ko sa pisngin, patuloy pa rin itong umaagos. Hindi na ako magiging sagabal, sisikapin kong hindi na magiging sagabal. Yumuko ako sa mga tuhod ko, kapag nakarating kay ate na matigas ang ulo ko, mas mahihirapan siya. Tama si Nathan, dapat sumunod ako. Mayaman ang asawa ng kapatid ko. Parating may banta ang buhay nila at kapag dumagdag pa ako'y mas lalong mahirapan si ate. Dapat alam ko na to. Hindi na dapat nasabi ni Nathan kung gaano ako kasagabal, kung nakikinig lang ako. Masakit pakinggan pero siguro isa yun sa matagal nang gustong sabihin sa akin ng pamilya ko. Hindi lang nila magawa dahil mahal nila ako. Ngunit si Nathan pala ang nakakagawa. Siya pala ang nakakapagsabi kung gaano ko kawalang kwenta. Sorry. Humilig ako sa pintuan at pumikit. Ayoko makasagabal sa mga taong nandito kaya kahit namamagang mga mata. Dahil sa pag-iyak kagabi bumaba pa rin ako. Tahimik ako umupo sa hapag. Napansin ko kung paano ako tinitigan ni Nathan na makarating siya sa hapag. Tahimik lang akong kumakain. Binilisan kong pagkain ito lang salitang umakyat sa itaas. Ramdam kong mata ni Nathan na nakasunod sa akin kahit nung nakaakyat na ako sa hagdan. Nagkulong ako doon sa kwarto at natulog hanggang tanghali. Kain tulog lang ang ginawa ko. Kung kailangan ko magkulong sa silid para sa kaligtasan ko ay ayos lang. Kung ikukulong nila ako dito buong buhay ko, ayos lang din. Ang importante hindi ako magiging sagabal sa kahit na sino. At kung sa ganitong paraan ko lang sila matutulungan, ayos lang sa akin. Napatingin ako sa mga lipsticks na sa drawer. Hindi ko alam kung kanino mga yon. May mga nauna na yatang gumamit ng silid na ito bago ako. Wala akong ibang mapagkakaabalahan. Naghalungkat ako sa drawer at nakaharap ng bagay na pwede kong gawing pang pastime. Umupo ako sa terasa at nagsimulang gumuhit. Marunong ako sa sketching. Hindi ko pa na-try ang magpinta talaga. Wala nga lang ako mga tools kaya hanggang sa mga sketch lang ako gamit ang ballpen. Ngayon ay mukhang wala akong choice kung hindi gamitin ng lipstick. Pinahid ko sa hintuturong lipstick at sinimulang itry ang texture nun sa papel. Nang masatisfy ako, nagsimula na akong gumuhit. Mukha ng lalaking sinubukan ko pero wala akong maisip na iguhit ng mukha. Kaya lang habang ginuguhit kong matay parang pamilyar to sa paningin ko. Namilog ang mata ko nang ma-realize na mata ni Nathan ang ginuguhit ko. Agad ko yung nilamuko sa tinapon sa lapag. Gumawa ulit ako pero ganun pa rin. Kaya pinagpatuloy ko na lang, hindi naman malalaman ni Nathan to eh. Susunugin ko rin ito kapag natapos. Gusto ko lang naman na pampalipas oras. Nang matapos ay napatitig ako sa drawing ko. It's his whole face. I just draw his usual facial expression. Yung titig niyang tagusan, mga matang tila hindi mo mapaglilihiman. Maayos na nakapaskil ang perpektong panga, ang makapal na kilay at manipis na mga labi. Ang hindi ko lang magawa ibahin ang kulay ng mata niya. Lipstick na pula lang ang meron ako. Frustrated na binagsak kong ulo sa mesa. Kung may ibang kulay lang sana ako. Nakatulog ako sa ganong posisyon, mga bandang hapon na magising ako. Napaunat ako, hindi ko alam kung ilang beses dapat ako matulog sa isang araw. Napakaantukin ko nitong mga nagdaang araw. Ay anak ng tipaklong, muntik pa ako mahulog sa kinaupuan na bumungad sa akin na nakasandal sa barandilya ng terasa. Nathan? Napansin ko may hawak siya, namilog ang mata ko nang malaman kung ano yon.
Yun yung finished drawing ko sa kanya. Agad akong tumayo para hablutin sana yun sa kanya pero mabilis niyang iniwas. Akin na yan! Akin na yan! Iritadong tumalon ako para maabot yung papel. Ang tangkad niya tapos may lahing duwende ako, kaya nahirapan talaga akong abutin. Pinapamukha niya talaga sa akin kung gaano siya katangkad. Eh di siya na. Maybe you can paint. Tinignan niya ulit ang papel. Ano naman ngayon? Eto na bang pagkakaabalahan mo ngayon? Nanatiling mata niya sa papel. Habang ako panay ang talon para maabot lang ang papel na hawak niya. Pinigilan niya ako sa note, hindi ko na magawang makalapit sa kanya dahil lang doon. Bakit? Pati bang pagdodrawing bawal na rin? Nakakaabala na rin bang pagdodrawing ngayon? Iritado kong bulalas. Sumuko na ako, kahit anong gawin ko wala rin naman ako mapapala. Hindi ko makukuha ang papel sa kanya at nakita na rin naman niya yon. Kaya wala nang kwenta ko kung kunin ko pa. Eh di sa kanya na, porket pinsan mo may-ari ng mansyon, labas-pasok ka na rin sa mga silid na ginagamit ng guest nyo. Sarkastikong natawa ako. Ibang klase ka rin eh. Dinampot kong lipstick tapos kumuha ako ng tissue para ipamunas ko sa kamay. Na nadumihan ng lipstick. You're not answering. I don't have a choice. Binaba niya sa mesang papel at nakapumulsang sumunod sa akin sa loob. Nilingon ko siya. Kailangan kong palabasin ng isang ito. Hindi niya naman ugaling mag-check sa kalagayan ko. Bakit nandito siya? O baka inutusan na naman siya ni Caspian na tignan ako dito. Iniisip siguro nilang magpapakamatay na ako. Hindi ko naman ugaling magpakamatay dahil sa nasaktan ako sa sinabi ng tao. Sino naman siya para gawin ko yon? Ang importante naman yata niya para alayan ako ng buhay ko. Kinalas kong tali ng roba ko, ginawa ko yun sa mismong harap niya. Maliligo ako. Anikot kunwaring seryoso kung naguhubad talaga sa harapan niya. Siguradong sa ganitong paraan, lalabas siya. Hindi niya naman yata kakayaning manood ng babaeng naguhubad sa harapan niya. Nakabra at panty lang ako sa ilalim nito, kisang kalas ko lang sa roba tsak na makita niya na kagad ako. Pero nakalas ko ng tali ng roba pero nasa harapan ko pa rin siya. Tila wala pang balak na umalis. Maliligo ako. Diniinan kong boses. Inangatan niya ako ng kilay. And, go on din. Iritadong binuhol ko ulit ang tali. Panonoorin mo ko? Pwede ka namang maghubad sa banyo. You don't have to do it in front of me. Unless if you're trying to seduce me. Naghahamon ng kanyang tingin, nagsalubong ang kilay ko. Pinukol ko siya ng naiiritang tingin. Sorry, you're not my type. I hate virgins. Dugtong niya pa, nagtagis ang bagang ko, hilaw ako natawa. Kita mo ugali ni Kuya Daniel? Ganun ang tipo ko, hindi ka malang nakakangalahati sa kabaitan niya. Kaya huwag kang mag-alala, the feeling is mutual. Napansin kong pag-ikting ng panga niya, sumilay ang sarkastiko niyang ngiti. Yeah, it's good to hear. Kita kong iritasyon sa mga mata niya, sa mukha niya. Kita naman sanay na siyang magkaroon ng babae. Kaya malamang gusto niya ng mga babaeng hindi na virgin. Siyempre karamihan sa mga yon nagdadaman ng pananagutan ng relationship. At least yung mga hindi na virgin ay pwede niya kausapin to be a bad body. Wala nang mawawala sa kanila. Pumasok na ako sa banyo at naligo. Saka ko lang nalaman pagkatapos kong pumunta si Nathan sa silid para isama na naman ako sa pag-alis sa labas ng isla. Akala ko delikado sa dalampasigan, tapos ilalabas niya ako ng isla. Ano yun? Lokohan? Pero sabi ko nga ayaw ko magpakaabala kaya sumama na ako ng walang ibang reklamo. Nabuburyo na rin naman ako sa isla. May tauhan kaming kasama kaya lang may isang taong hinahanap ako. Kapag nandito siya baka hindi ako masyadong mailang kasama tong si Nathan. Nasaan si Kuya Daniel? Nilingon ko si Nathan. Bakit hindi mo siya pinasama? Dapat kasama natin siya. Magaling siya sa mixed martial arts. Magaling din yung sa baril dahil mahilig sa shooting range yun dati. 100% na protektado tayo doon. He can do that, yes, but I can kill. He can't. So what's the use of having him here? Hindi ko pinansin ang mga litanya niya. Panay pa rin ang lingon ko sa likuran niya. Kahit anong sabihin niya, bas gusto ko pa rin nandito si Kuya Daniel. Natigil ang paghahanap ko kay Kuya nang humarang ang malaking bulto niya sa paningin ko. We keep going. We run out of time. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat paiharap sa idaan at tigilan ang paghahanap kay Kuya Daniel. Mabait si Kuya Daniel kaya malamang ni hindi niya magagawang pumatay. Hindi siya katulad. Natigilan ako at hindi na naituloy ang sasabihin nang may ma-realize. Go on, say it. I already know about it. Kahit na hindi mo sabihin, may bigat sa boses niya. Napalunok na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko sasabihin ang katotohanan sa kanya. Hindi yun manggagaling sa bibig ko.
Alam kong pakaramdam na nasasaktan dahil nalaman nila ang totoo mula sa iba. Gaya ng sinabi niyang sagabal ako. Kahit naubod ng malas pero hindi naman ako insensitive katulad niya. Marunong pa rin ako magpahalaga sa damdamin ng ibang tao. Bagay na wala siya. Ito lang, sabi ko sa nakatayong sinitan sa gilid ng salamin ng store. Binilhan niya na naman ako ng damit pero kumuha lang ako ng isang shirt. Ganun na ba ako ka-materialistic sa paningin niya? Napansin ko kinuha niya ang shirt na kapareho nung sa akin. Magkaiba ng size pero pareha kami ng design at kulay. Gosh, ayaw kong isipin pero parang couple shirt ang dating. Alam ko namang binili niya lang yun para may kasama yung shirt ko, hindi yung isa lang ang mabibili namin sa store na yon. Sa fast food ako. Nang mapansin kong sa mamahaling restaurant ang tungo niya, kung gusto niya sa restaurant, doon siya. Basta ako dito ako sa mas mura. Kahit alam ko mayaman ang pamilya niya, hindi naman ako abusado. Napalingon ako sa likuran nang mapansing nakasunod pa rin pala si Nathan sa akin. Tutungo ako ng fast food. Seryoso ba yung susunod niya ako? Hindi ba sa restaurant ka? Puna ako sa kanya. I'm gonna try it here. Hindi na naman masamang pagkain nila dyan, hindi ba? Napanguso ako't sumunod sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Ako nang nag-order kasi nauna siya sa table. Feeling niya siguro lalapitan siya ng waiter doon para tanungin siya sa order niya. Haller, wala tayo sa restaurant. Nathan, spicy chicken at rice at drinks lang in-order ko. Para sa kanya naman ay nag-order ako ng kung ano-ano. Hindi niya naman sinabi ko anong gusto niya eh. Kaya sinubukan ko lahat ng nasa menu. Puno tuloy ang table namin. Sinabi kong sinita ng singilin. 500? Kumunot ang noon niya, natigilan ako sa pagsubo. Siguro feeling niya abusado ako. Napahamal tuloy siya sa babayaran niya. Napatingin pa siya sa mga pagkain na sa harapan namin. Siguro dapat tinanong ko na lang siya kung anong mga gusto niyang kainin. Hindi sana ganito karami ang na-order ko. Hati na lang tayo sa babayaran. I thought it's 20,000. Hindi ko akalain ganito lang ang mababayaran ko. Putol niya sa sasabihin ko tumingin ulit siya sa resibo. Seryoso? 20,000 ang nababayaran niya sa isang kainan lang? Anong pagkain bang mga kinakain nila para umabot sa ganun ang babayaran nila? Pwede nang pampuhunan sa palayan namin ng ganung presyo eh. Mapapakain na kami noon ng 3 buwan sa probinsya. Hay naku, mayayaman nga naman. Basta-basta na lang talaga silang nagsusunog ng pera. Napapailing na lang ako. Tapos kaming kumain ay akala ko iuwi na kami. Kaya lang nagulat ako nang dumaan kami sa bookstore. Nagtataka napapatingin ako sa mga libro doon. Ano bang librong gusto niyang bilhin? Nakasunod lang ako sa kanya. Pinagtitinginan din siya ng mga estudyanteng palabas ng bookstore. Ay grabe, siyang nai-imagine ko sa mga bidang lalaki sa mga novels na nababasa ko dito. Bulong-bulong yun ng babaeng kasama niyang estudyante. Very accurate ang mga features niya. Aning isa sabay hagikik, halatang kilig na kilig pa. Napasinghap ako na may humawak sa kamay ko. Bumaling ako sa may-ari ng kamay na yon. Si Nathan, hinila ko tungo sa mga paintbrush, napakunot ang noo ko. You should check the brushes. Mas maganda kung actual mo silang nakikita. Ani ang tinurong painting tools sa bandang iyon. Bakit? Bibili tayo? You know how to paint, right? Aniya tapos na niya sana akong pumili. Ngaling-ngaling nilingon ko mga paintbrush. Pasado naman sa akin ang mga presyo. Abot kaya't hindi sasakit ang mata ko sa presyuhan nila. Tapos kung makapili diretso na kami sa kotseng maghahatid sa amin sa daungan, pabalik sa isla. Balik isla na naman kami. Napabuntong hininga ako, napansin ko sa kotse tinignan ni Nathan ang mga brush na napili ko. At imbis na ibigay sa akin, ipinasa niya yun sa tauhan niya na nakaupo sa front seat. Di ba sabi mo, namilog ang mata ko. Bakit? Hindi pala sa akin yun? Sa tauhan niya yun? We should check a better brush than that. Aniya, bakit mo pa ako pinapili kung hindi ko naman pala yun gagamitin? Ayos na yun sa akin. Kahit nga yung mas mura pa dyan, ayos na sa akin. Para may sample ako kung ano yung type ng brush ang kailangan mo. Pagdadahilan niya. Diyos ko naman, pwede ko naman yung isulat. Bakit kailangan pa ng sample? Isa lang masasabi ko kay Nathan. Gastador talaga siya.